actually ito sige, bago tayo mag-start, no? So marami po nakuha kaming reklamo kahapon. Di ba? No, actually isang araw pa eh. Na alam niyo naman po, no, tayo po sumusuporta po tayo kay Trillanes. Di ba? Kasi syempre, alam naman po natin, no, na kilala ko personally si Trillanes. Napakabuting tao at saka alam naman po natin na sinakripisyo po ni Trillanes yung kanyang political career para po kalabanin si Digong. So nabalitaan ko po kahapon na yung mga poster at mga sticker po ni Trillanes pinagtatanggal po sa Caloocan. Kahit po sa mga private na pinaglalagyan. Kung sa public places yan, okay lang yan, tanggalin ninyo. Pero ang problema, bakit pati doon sa bahay ng may bahay, bakit yung tinatanggal yung mga poster ni Trillanes? Pumunta kayong monumento, ang laki-laki na mukha ni Malapitan doon. Actually, dito lamang pa si Malapitan dito kasi si Malapitan pwede siya maglagay ng mukha niya sa mga public places kasi mayor siya eh. Di ba tapos ngayon yung mga taong sumusuporta kay Trillanes naglalagay po ng mga poster sa bahay nila, tinatanggal po. Huwag niyo pakikialaman yun. Lumaban kayo ng patas, lamang na nga kayo eh. Lamang na nga kayo dun eh. Pwede na nga kayo maglagay ng mga poster ninyo dun sa public places kasi mayor ka eh. Tapos pakikialaman mo pa yun? Parang napaka-unfair naman nun. Di ba? So yan. So pag-usapan natin mga dapat natin pag-usapan. Pwedeng kasuhan ang mga nagtatanggal ng ganun na lang. Nga eh. Kasi kung pribadong bahay yun, huwag yung tatanggalin. Di ba? Pribadong bahay yun eh. Hindi nyo naman bahay yun eh. Kasi ngayon, kasi mga kababayan, ang problema po kasi ng mga malapitan, ito malupit malupit. Nung October last year, nung nag-file po ng kandidacy si Trillanes, lang siya, 9% lang po siya. 9% lang po siya. 9% lang. So pinagtatawanan pa nga siya noon eh, tatakbo-takbo ka, 9% ka lang pala. Nung pagpasok po nung bandang November, pumalo siya ng 16. Di ba tapos nung bandang December, pumalo siya ng 32% na. So ngayon, yung bagong survey ata na lumabas ngayon, 40% na ata si Trillanes. Umahabol si Trillanes ngayon sa Caloocan. So trigger ngayon si Malapitan, kabadong-kabado ngayon si Malapitan kasi nga po, umahabol sa survey si Trillanes. So ngayon, syempre, ayaw talaga makita, di ba? Ayaw talaga makita ni Malapitan yung mga poster ni Trillanes na pakalat-kalat sa Caloocan. Ang problema kasi, di ba, bukod sa meron ng kaso itong si Malapitan, di ba, hindi natin alam kung nabayaran niya ba yung babae na nagkaso sa kanya, di ba? Or tinakot, di natin alam yun. Di ba? Tapos, narehab pa pala ito, 2001 pa lang. Sabi. In fact, alam dapat yan ni Mayor Along kasi siya mismo ay nagrehab siya. Alam niya yan. Nagparehab siya at sana nagbagong buhay niya. Naging produktibo siya. Ang point natin dito, ang tagal nyo nang hawak yung Caloocan. Dekada nyo nang hawak yung Caloocan, pero ang pangit pa rin po ng Caloocan. Ngayon nakokontent ko yan sa TikTok eh. Tingnan nyo sa buong Metro Manila mga kababayan. Di ba? Ang Caloocan po ang pinaka-worst sa krimen. At sila rin po ang pinaka-worst sa pinaka-safety na lugar sa buong NCR. Kung inayos nyo lang sana yung trabaho ninyo bilang mayor at LGU po dyan, di sana nakakahabol si Trillanes. Di ba? So napaka-unfair ng ginagawa ninyo na pati sticker po dyan sa bahay ng may bahay tinatanggal ninyo. Tarpaulin ng bahay ng may bahay pinapatanggal ninyo. Yung pwede lang po magtanggal ng mga tarpaulin sa bahay nila, yung mismong may-ari mismo. Di ba? Bayang baha pa rin sa Caloocan, taga Caloocan ako. Yan kayo po i-consider nyo po si Trillanes. Actually si Trillanes ano naman yan noong una ayoko talaga sa kanya eh. 'Di ba kasi syempre medyo hindi naman ako DDS pero pro government talaga ako. Syempre si Duterte presidente noon. So nag-pro-government ako pero bumatikos pa rin naman ako kay Digong. 'Di ba ang daming palpak ni Digong noon at nakikita nyo naman sa video ko noong 2021 na kinokontra ko po yung drug war. Kinokontra ko po yung policy niya sa China. Hindi naman ako DDS.
Pero syempre si Trillanes, 'di ba, batikos na batikos, 'di ba? Putang na 'to, ang ingay naman nito. Pero nung nakilala ko siya personally, 'di ba? Nung nakilala ko siya personally, ibang-iba po nagbago po talaga yung pagtingin ko sa kanya. Na ayun talaga ang paniniwala niya. Na ayun talaga paniniwala niya noong mga panahon na 'yon, 'di ba? So ipaglalaban niya 'yon kahit po na maging sakripisyo pa yung kanya political career. Ano ba nangyari kay Trillanes noon? O, di nasira. Kasi alam naman po natin, no, na ang sumira po sa mga dilawan, mga Duterte. So yun, sabi ko, nga, no, isipin mo ha, sinakripisyo mo yung, kahit nga kalayaan ni Trillanes eh. Di ba, sinugal niya eh. Isipin mo ha, kapitan o lieutenant ata siya noong panahon ni Gloria. Anong ginawa ni Trillanes? Ano ba yun? Nag-awkward mutiny. Eh, makukulong siya doon. Pero sinakripisyo niya at ngayon, itindihan na natin kung ba't ginawa ni Trillanes yun. Ang tanong dito, si Gloria ba matino? Si Gloria ba magaling na presidente? Di ba hindi? Naghirap ang Pilipinas dahil po kay Gloria. Actually ako sa buong buhay ko, ang pinakamahirap po na parte ng buhay ko, yung talagang wala akong pera, panahon ni Gloria. Ewan ko lang sa inyo Diyan sa 800 na nanonood. Pero mga kababayan, nung panahon po talaga ni Gloria, ramdam na ramdam ko po talaga yung hirap. 'Di ba? Ramdam na ramdam ko talaga yung hirap noon. Ang hirap maghanap ng trabaho, 'di ba? Ang daming kompetisyon, 'di ba? So, ang liit ng sweldo pa noon. Ang liit talaga noon. Oh. Ay, maraming salamat na. So, ayun nga ang point natin. So, kung ano man ginawa ni Trillanes dati, o sipin nyo dati, 'di ba? Ang tawag natin kay Trillanes dati, sinungaling. Nanggugulo ka lang eh. Wala kang magawa sa buhay mo eh. Pero ngayon, ano nang sinasabi natin kay Trillanes ngayon? Walang tama pala yung mga sinabi niya. Yung bank account totoo pala. Yung mga bahay ni Digong na tinago niya, hindi kasama sa salin, totoo pala yun. O di ba? So nung nakausap ko siya, puta sabi ko, ano to iba yung commitment nito. Eh sabi ko, bigyan natin ng pagkakataon. Eh, ang problema kasi dito, okay sana kung maganda yung mayor. Kung maayos sana yung mayor ng Caloocan. For example, no, yung mayor ng Caloocan, parang Vico Soto. Ano talaga? Ay, hindi. Kunwari example lang Kunwari si Mayor Malapitan, katulad po siya ni Vico Soto. Eh, sasabihin ko talaga kay Trillanes. Ay, wala, di mo kakayanan yan. Parang magaling na mayor yan eh. Yun nga lang, malapitan eh. Isipin niyo yung 1,000 na binibigay sa sa senior citizen, ginawang 500 pesos. Bawal yun Oh. Di for example lang, di ba? Oh, dati inis din ako kay Trillanes. Di ba ang kulit, di ba? Sarap tirisin ni Trillanes dati, no? So yan So ngayon, gusto ko lang sabihin mga kababayan na meron pong ganung bali-balita tayo nakukuha na pinapakialaman po ni Mayor Along Malapitan, pati po yung mga poster po ni Trillanes na hindi niya naman dapat gawin. Okay? Hindi tatakbo ng Mayor si Trillanes kung maayos. Totoo yan. O yan, ayan nga eh. Kasi nung nabalitaan ko kasi tinanong ko siya, di ba nakita kami ni Trillanes last year dun sa restaurant sa Caloocan. Sabi ko sa kanya, ano bang plano niyo talaga, sir? Tatakbo ba kayo senador? Kasi kung senador, marami susuporta sa inyo, especially yung mga naliwanagan na. 'Di ba? Lalo na yung naliwanagan na. Eh sabi niya nga sa akin, hindi, magme-mayor ako. Tapos nung ni-research ko nga po kung ano ba yung mga nagawa niya Malapitan sa Caloocan, bulok pala. Isipin mo pati yung ospital ng Caloocan hindi magamit-gamit. Pati yung cremation na pinagmalaki ni Malapitan, na libreng cremation doon sa mga namatayan, hindi rin magamit. O tapos nung ni-research ko nga po yung pinakamaraming krimen po sa buong NCR, 'di ba? Caloocan pa rin. Okay sana kung parang Vico Soto yung style eh. Na puta, hindi mo tatalunin yan sa Trillanes. Yun nga lang Malapitan, bulok eh. Di ba lumalakas, di ba kay Ichi? Di ba lumalakas si Trillanes ngayon sa sa mga survey ngayon. So, kaya ngayon, ang ginagawa ngayon ng Caloocan, ng mayor ng Caloocan, tinatanggal na yung mga poster. Natanggal na po yung mga sticker.
kahit po sa mga pribadong lugar. Di ba? O sad na po tayo. Pasensya na, napakwento talaga ako. No? So meron po tayo tatlong topic dito. No? Yung una nga po, yung vlogger na taga Davao na inihian yung mismong building ng KOJC. So actually, bawal yun. Ba't mo ginawa yun? Pero nakakatawa to. bawal yun. Pero hands up sa'yo kasi taga Davao ka, pero ginawa mo pa rin yun. Di ba? Hindi katulad ng isang hindi katulad ng isang vlogger na kilala ko, yung Pambansang Kupal. Di ba? Nakakausap ko yan sa Pambansang Kupal eh. Sabi niya sa akin, kasi boss mga tawag sa akin yan boss, hindi ko pwedeng tirahin si Digong. Taga Davao ako auditorium dito sa bagong search ko nga yan. Boss Takero, paki-check naman kung sino nagbenta ng auditorium dito sa bagong Silang, Caloocan City na benta sa Robinson Mall. O nga, sige. Ano ko yan? Pag-aralan ko yan.